website po ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, tinarget ng cyber attack. Pati ang email po ng Philippine Coast Guard, inatake rin ng mga cyber attacker. Mabuti na lang at narangyan ng DICT, Department of Information and Communications Technology, at ng Trinasian nakita ang operasyon ng hacker ay mula sa Nihao, sa China. ASEC Renato Paraiso, Attorney Paraiso ng DICT, magandang umaga. Magandang umaga ho, Tito Aljo, sa inyong mga taga sa baybay. Ano ba ito? Talaga bang galing China ito? Ito mga hacker? Ito ho, Sir Aljo, linawin ho natin just to give context. So, nung nasawata ho natin ito at remains natin, we trace the IP addresses ho within the territorial jurisdiction ho ng China. Uy, anong kumpanya yun? Ito, na-trace natin sa isang, ang location lang ho na ang na-trace natin. We cannot say for a certainty na ito kumpanya na ang gumawa nito. So, ingat din tayo sa pagbibigay ng pahayag, tsaka pinapaalalahanan din natin na naging perspective. We're not attributing ho, hindi natin sinasabi na ito ay galing sa Chinese government. Attorney, sandali lang hindi malinaw. Yung audio nyo. Hello. Hello, sir. Ayan, okay na ho. Okay na. So, pero may narinig ako yung dulo lang. Naku, naputol. Lang yung kung saan ang galing yung mga cyber attack, nanggaling daw sa com. Com. Galing ng China. Yun, com. Yun. Kaya lang, ingat na ingat din si Atty. Aboy. Baka tayo'y masunog, no? Nagbabalik na si ASEC Attorney Paraiso, sir. Sir, sorry, naputol. Yun ba yun? Narinig ko, com. Yun ba yun? Ang nanggaling daw sa China, may kumpanya Sounds like unicorn. Unicorn nga ho, yun na nga ho ang ang unicorn ho, doon ho natin natunton yung yung location ho. Pero again ho, just to give perspective, hindi naman ibig sabihin na nanggaling sa lugar na to, Chinese government ang gumawa. Okay, so naharang nyo kaagad. Very good. Opo. Opo, go ahead. Sabi ko, itong mga pagkakataon na to, gusto ko naman pasalamatan, bigyang pagpupugay at pagkilala yung mga kawani natin dito sa DICT that despite being undermanned, kulang ho tayo sa mga tauhan, yung skill level at dedikasyon naman ho ng mga taong ito sa panguna ng ating Secretary Ivan Uy, ibang level ho, Sir Aljo, na kayang-kaya nilang pigilan yung mga banta na hatid ng mga threat actors na to. Okay, may payo isang senador. Dapat palakasin daw ang firewall at security natin para hindi na basta-basta mahahack ang data system? Tama naman ho, Sir Aljo. In a perfect world, sana ho, ganun ho mangyari. Sabi, we can do a lot better ho sana with the additional budget to procure certain systems and hardwares para palakasin ho yung cybersecurity posture ho natin sa Pilipinas. Okay, sige. Alright. Ano na lang po, sir, no? Kasi nababahala ang halos lahat natin mga kababayan dahil sunod-sunod na nga itong mga pag-atake. So, may ginagawa ang DICT. Meron pong, meron tayong ginagawang paganda at labanan natin ang ganitong klaseng mga cyber attacks. Tama ho, Sir Aljo. In fact, we are under the process of having the NCSP approve yung National Cybersecurity Plan ho natin with the Office of the President. At patuloy po tayong nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan doon sa ating mga kaalyado na like-minded individuals na kailangan natin intindihan, Sir Aljo, na ito hindi lang isolated sa Pilipinas. Ito po ay isang banta na nararanasan ng buong mundo ng iba't ibang mga nasyon. We're calling it a pandemic already. We can consider it a pandemic already that's being experienced by everyone. So, sa pagkikipagtulungan ho natin sa ibang bansa na nakaka-experience ng similar situation natin, ay nalalabanan natin ho with the whole of concerted effort. Alright, maraming salamat, ASEC Renato Paraiso. Attorney, thank you. Tagapagsalita ng DICT. Maraming salamat ho, Sir Aljo, sa inyo. Dapat ba nating ikabahala? Di ba, delikado ito? China na.
Parang ano to China Telco daw, na-trace na ng hack ngayon sa ating ilang mga pangunahing government agency sa Pilipinas. Websites at emails. Tandaan na natin na ito yung mga APT groups. Ang APT group ay Advanced Persistent Threat Groups ay ito yung... Hello? Sir? Baka na-hack din tayo. Na-hack tayo ng Kausigalo, Chibalay Paka. Protocol accepted. Ayan Sige, tawagan natin ulit. Ayan, hirap talaga nitong alam nyo na, cyber world. Nasa ano na tayo Nandiyan natin online lahat po sa mga records, transaksyon, online na ngayon. Kaya sandali lang talaga, na-hack nila So, buta muna tayo dito sa ating pong habang inantay natin si Sir Art Samaniego. Ito muna tayo sa ating pong mga FB listeners and followers natin. Ay, sus, porbida, nag-aaway-aaway. Ay! Ano ba? Jingle Suelto. Hello! Lolita Tafalia. Good morning! Ilang Bilhan ko na talaga. Bibili na ako ng bagong cellphone. Naghahang na naman siya. Hello! ayaw gumalaw. Sige. Andyan na ba? Wala na si Sir Art. Jingle Suelto. Hello, Jingle. Jeneth Aquino. Hello. Good morning. Si Mylene Pernig, nakasubaybay sa atin. Okay, sige. Sandali lang, Si Sir Art, nagbabalik muli. Sir Art, hello. Hello. Opo, Sorry, naputol tayo. Hindi ba na-hack? Baka tayo na-hack na, sir, So ito na nga. Di ba delikado ito? China Telco na ang na-trace na nang-hack daw sa ating government website and emails? Opo, yung mga na-detect ng ng DICT. Tatlo yung pinaghihinalaan nila na APT o Advanced Persistent Threat Groups. Yung Lonely Island, Meander sa Panda. Yung Lonely Island po Iranian group yun. Opo. Hello. Oo. Yung Meander sa Panda, yun yung mga na-trace na China. So naglabas ng pag-aaral ang isang cybersecurity company to. Isang cybersecurity company na under sa Google. Naglabas sila ng pag-aaral na yung Panda. Tatlo yan. Pero ang mas importante yung tinitignan nila yung APT-41. Kasi ang grupong ito, na-identify nila na funded ng Chinese government. May sapat na ba mga firewalls natin? Yung mga security sa ating mga websites, sir, sa tingin ninyo? O kulang pa? Ito ngayon, talagang napasok na yung mga websites natin. Yes. Pero ang kahalagahan na ginawa ng DICT ngayon, napigilan. So, kung kakayahan ang pag-uusapan, kaya ng DICT na pigilan tong mga to. Ang problema nga lang, napasok na yung system, kaya 2-3 weeks ago, may kumalat sa dark web, 100,000 na mga email. Kasama ang password. Nandito yung PNP, nandito yung DepEd, nandito yung OWA. So kumalat na to. Pero ito nga, napigilan na to ng ang ginawa ng DICT. Pinigilan nila. Okay, sige po. Di ba delikado yan, sir, no? At matulad tayo sa PhilHealth, di ba? Nagkaroon din tayo ng leak doon. Oo po, delikado. Delikado. Kasi ang ginagawa ng mga hacker na to ngayon, kinukuha lang nila yung mga credentials. Opo. At pwede na sila mag-log in anytime. At sa email, nandun yung mga sikreto natin, nandun yung mga password natin, nandun yung mga plano natin kung ano ang gusto natin gawin. Okay. Kasama sa mga napasok nila yung Coast Guard, DOJ, CABSEC, na mga website na pwede nating, meron nga mga sikretong pwedeng kumalat. Ang worst pa dyan, baka pwede rin magamit yan sa pang-scam, pang-extort. Oo.
Oo. Tama. Pwedeng gamitin sa pang-scam din itong mga to at lalong-lalo na sa extortion kasi magkakakuha sila ng information. Madami sila mga information na makukuha. So anong dapat natin gawin dito ngayon? Ngayon, tama ang ginagawa. Tama ang move na ginagawa ng DICT. So, na-detect nila at napigilan na nila, nilinis na nila yung mga system. Pero ang cybersecurity kasi, ongoing process yan. Tuloy-tuloy dapat. Oo. At dapat pala kasi ng mga government agencies, ng mga private institutions, at ng individual yung kakayahan nila sa cybersecurity. Kasi kahit gaano katibay yung cybersecurity posture mo, pag yung user mo, nagkiklik pa rin ng link, mga porn site, mahahack at mahahack ka pa rin. Kaya dapat i-educate din natin yung mga users. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Sir Art Samaniego, Technology Editor and Cybersecurity Analyst. Good morning. Thank you po. Magandang umaga po. Salamat.